lalawigan ng Bataan ay matatagpuan sa Luzon at mayaman sa kultura, kasaysayan at likas na yaman. Kilala ito sa makasaysayang Battle of Bataan at Bataan Death March na naganap noong ikalawang digmaang pandaigdig. At sa panahon ngayon, ito ay tahanan na ng mga tourist spot tulad ng Las Casas Pilipinas de Acosar, Little Batanes of Bagak, Mount Samat at marami pang iba. Kaya kung kayo ay mapunta sa lugar ng Bataan, huwag nyo nang palampasin, puntahan ang nagagandahang tourist spot nila. Let's go! So good morning guys, for today's video guys, pabiyahe tayo papuntang Bataan. So papunta daw tayo ng Samal Bataan. So ayun guys, first time kong makakapunta doon kasi hindi pa ako masyadong nakabiyahe dyan banda. So sabi ng sasamahan natin ngayon, si Boss Arthur, is punta daw tayo ng Samal Bataan, tapos try daw naming umikot sa Mount Samat at sa Maribeles. So ayun guys, sana makaikot kami. Tapos papunta pala ako ngayon sa JYP shop guys, para kukunin yung motor na gagamitin natin. Try natin sana yung Himalayan guys na 450 or yung Tenere ulit yung gamitin natin sa biyahe na to. So yun guys, for today's adventure, Bataan tayo. So sana maikutan namin yung Mount Samat, tapos ikot din kami ng Maribeles, kasi sa libro ko lang nababasa yung Maribeles guys. So sana ma-adventure natin yung dalawang yon, target namin ni Boss Arthur. So shoutout kay Boss Arthur. Kita-kita na lang kami sa may JYP shop. Let's go! So good morning guys, nandito na tayo ngayon sa may JYP. Inaantay lang natin si Boss Arthur kasi already 6 na. So antay lang natin guys, parating na rin siya. So nandito na tayo ngayon sa JYP. Mamaya pa kasi ito magbubukas, mga alas 10 ng umaga. So ayan, wait lang natin si Boss Arthur para maka-ready kami sa motor na gagamitin, tapos maka-prepare na rin ng gamit, tapos sabay take off na rin kami. Gamit pala natin pagpunta dito guys, itong Raider 150 Fi ko. Ayan. So yung Tenere 700 na yung gagamitin natin. So update na lang namin kayo ulit guys pag once na paalis na kami. Right. So ayun guys, paalis na kami. So gamit natin si Tenere 700 ngayon. So papagasolina lang kami dito saglit sa may Shell, tapos diretso na ulit yung biyahe. So gamit ni Boss Arthur is Hypermotard Ducati, tapos kasama niya si Smay niya. Papagasolina lang tayo. So ayun guys, tapos na kaming magpagasolina. So diretso ulit yung biyahe natin papuntang Samal Bataan. Let's go! So ayun guys, nakasunod lang tayo kina Boss Arthur kasi wala pa daw load yung RFID nila. So ewan ko kung saan siya banda magpapaload, pero magbibiya MacArthur Highway daw kami. Ewan ko lang kung saan kami sasakay papunta, ay dadaan papuntang mag-NLEX ba or hindi na. So update ko kayo ulit mamaya guys. So update lang guys, nandito na kami ngayon sa NLEX. So dito na kami ngayon malapit sa Tollpay. Ayan, so guys, ano pala kami, hindi muna kami nag automatic skyway kasi si Boss Arthur wala daw load yung RFID niya para daw doon. So dito na kami mag-start mag-NLEX. So guys, ang babiyahin pala natin ngayon, start from Metro Manila papuntang Samal Bataan is almost 57 kilometers. So depende na sa inyo kung saan kayo manggagaling. Basta kami start dito sa Pasay or Paranaque is
57 kilometers. So depends na yun sa inyo guys kung babiyahe rin kayo, kung saan kayo mismo mag-i-start dito sa Metro Manila. Check natin balance. Balance 1822. So may balance pa tayong 1822 guys. So tara, malaki pa pala, kaya pa yun pabalik. 79 pesos mababayaran natin start dito sa Balintawak pag ano ng NLEX. So check natin mamaya ulit kung magkano pa yung mga ilang toll pay pa yung madadaanan natin, o magkano bawat toll pay. So tara. Tapos na kami mag-coffee dun sa may Petron. So ito, continue na yung biyahe natin guys, papuntang Bataan, Samal. So ngayon guys, dala ko lang pala is bag talaga na pack bag. So hindi ko na dinala yung siding bag nito na dalawa kasi para patas kami ni Boss Arthur. Kasi dala lang ng backride niya yung pack bag. So ako din nag-pack bag na rin ako. So dating natin dun mismo sa resort, lagay lang muna natin yung mga gamit natin, tapos ikot muna tayo. So tara. So alright guys, nandito na tayo sa original Tocino hometown ng San Fernando, Pampanga. So kakanan na tayo dito guys. Diretso lang pala to. Op. Ito sir no. Thank you. So dun pala na toll fee guys, dapat naka-ready yung card nyo para di na kayo ma-hassle mag ano. Hindi ko na ilalagay sa plastic ulit yung ano, yung card natin para di na tayo panay tanggal-tanggal pa ng ano, matagal, para mabilis lang natin makuha. So tara. 338 yung babayaran natin doon sa toll pay na yun guys. So yung balance natin is almost 16. So yun, kaya pang makabalik. So update lang guys, nandito na tayo ngayon sa Lubao, Pampanga. So medyo mabilis yung pacing namin ngayon guys, kaya hindi ako masyadong nakakapag-update. So lang yung nakakaalam. Hams malaki. So yun, sa kanya lang tayo sunod lagi. Nagsambales ako guys, dito rin ako dumaan noon kasi hindi ako nag-expressway nung nagsambales ako. So dito ako dumaan, kaya tanda ko pa yan. Yan guys, maya maya guys magpapakita na yung mga bundok dyan sa harapan natin. Papakita ko yan sa inyo. Alright guys, dito na tayo ngayon sa Hermosa, Bataan. Diba guys, ganda. So maano natin yung history ng Bataan. So sana makaikot-ikot tayo para mapuntahan natin yung mga magagandang spot dito. So yung intro natin pala kanina guys, so mali pala yun guys. Hindi pala tayo mag-ikot sa Maribiles. Maribiles pala, Maribiles. So ikot pala natin guys is Morong, Bataan or Mount Samat. So mali pala yun guys, sorry. So may konti tayong problema guys. Bumigay yung double sided tape ng helmet mount natin. So ayan, medyo tabingi siya ngayon. So meron naman kaming babiyahiin guys na 7 kilometers na lang. So dun ko na to aayusin. So pasensya na guys kung medyo tabingi yung camera natin ngayon kasi ewan ko bakit bumigay yung double sided. So dandahan lang ako kasi inaalalain ko baka mahulog, baka matanggal. So ayun guys, pasensya na kung medyo tabingi yung camera natin no. Nakikita ko rin natabingi pag dito sa ano, sa anuhan ng helmet ko. Dito na banda ata. Pinod lang tayo.
Ayun, Casa Beranda. Alright, Orani, Bataan. Alright guys, welcome to Orani, Bataan. Guys, nandito na tayo ngayon sa Casa Beranda sa may Bataan. Bilis lang yung pacing natin ngayon kasi gamit natin mga big bike. So Hypermotard Ducati, yan, Hypermotard Ducati, tapos Tenere 700 gamit natin. Meron kasing music guys, hindi ako masyadong makapag video kasi may music. So, ayan guys, iniwan lang namin yung mga bag namin doon. Tapos pupunta muna kami ng Mount Samat. So, ayan guys, kumain lang kami. Tapos, antayin lang namin daw si tropa makabalik doon sa resort na yon para banding kasi may nilakad pa daw. So, punta muna kami ng Mount Samat guys. Tara, sana makaikot tayo doon, kung ano man yung meron doon kasi ang sabi ni Boss Arthur is nandun na yung mga history ng mga nung panahon ng Death March. Alright, so tara para makita natin yung history na yon. So hello guys, nakalabas na tayo dito sa nakalabas na tayo guys, andito na tayo ngayon sa highway. So on the way na kami papuntang Mount Samat. So minapa namin guys is 35 kilometers start dun sa resort na inanuhan namin sa Casa Beranda. So tapos 34 minutes daw ang 46 minutes pala yung minuto na babiyahin namin, tapos 35 kilometers. So mabilis lang yan guys kasi alam nyo naman pag probinsya wala talagang traffic, di ba? Kaya mabilis lang. So tara. Alright, bagong adventure na naman tayo mapupuntahan guys. Let's go! So yun guys, kakaliwa tayo dito. So yung Mount Samat pala guys is the final battle pala ng World War II. So mababasa natin yung history na ito pag nakaakyat na tayo mismo. Alam nyo guys, ako din mahilig kasi ako sa mga history na katulad nung nangyari ng World War II Ayun, maraming mga riders na naakyat pala talaga dito. Ayun oh, marami tayong mga makakasabay. Zipplane dyan. So medyo critical lang yung daan dito, pero yan, dahan-dahan lang din kayo guys pag naakyat kayo dito. Woo! Nasa tuktok na tayo guys, nararamdaman ko na yung lamig. Ang
daming mga riders. Wow. Oh, dito na tayo. Saan tayo magpa-park? Dito? Pwede itong pumasok dun. Ng ano ba? Gandang tampon. Ma'am, saan po pwede iwan yung drone, ma'am, kung sakali? Pwede din naman, ano na Basta nila magpalipan. basta wag lang palipan. Okay po. Yan. Sa ngayon, walking tour lang po. Maglalakad, kalsada pa yung pag-akyat. Kaya lang Opo. hanggang Battle of the Packets lang po. Mhm. Hindi kayo makalapit sa cross area, nire-retrofit po yan. Sa ngayon, may gumagawa sa lubat na bus ng cross. Bali 2 years pa po yan, sir, bago matapos. Then, bababa uli kayo sa Grandstand, kakanan lang papunta naman sa Kulunad. Ang museum na redesign, sarado din po sa ngayon, pero may madaan ng machine gun and cannon sa inyong paglalakad po. Ang baba, harap ng flagpole, pabalik na yan dito sa park. Okay. Sa paglalakad, water drinks lang, pwedeng dalhin pagkain di allowed, no TikTok, no Zumba, no smoking kahit vape po allowed. Okay Wala po. po basurahan, kalat po ninyo, way po ninyo, pero maglalakad lang yung po mga kayo, bottled right water side kung na saan nyo po kalsada, pinili, pwede po diretso yan ibalik sa sa Battle bottle. of the Packets. Ayan po, yung drone po, di po allowed paliparin na. Okay po. Sige po, ma'am. Thank you po. So, bawal magpalipad ng drone. Alas. Sayang. Sayang, yun pa naman yung best ano sa ano. Ang ganda sana kung makakuha tayo ng drone shot. Sige lang. Baka sunod na balik, no? Pwede na. Nandun yung mga names ng ano. Yung mga namatay. Ano yun mga? Death march. Marami, sobrang dami. Dami. Pagbaba na lang natin kasi dyan din daw daan eh. Ay, pagbaba. Mas dito. Ilang caliber kaya yung ano? 50. Pero bakit parang may Armalite na ano? Dalawa. Dual. Grabe na. Ito. 50 ka naman. 50 rin. Ano naman, machine gun. 50 caliber. Yan yung mga mas. Control siya. Control. Ito yung mga sinabot ng mga Pinoy natin. Ito yung Battle of Packets. Viewing rest area. Department of Ganda yung video dyan. Ring Cruise. Ito na yung last na armas. Kasi bawal pa daw doon pumasok sa dulo tapos papuntang cross kasi may ginagawa pa. So dito tayo. Sergeant Calabras sa Battle of Nalupihan tayo. HPA. Battle of Anyasan Point. So hindi tayo makapasok sa kung saan yung nakahukit yung history guys kasi parang may ginagawa ata o ayaw talaga na napapasukan siya ngayon. So balik tayo dun guys. Tingin na lang tayo ng magandang view dito sa gilid. Ayan yung view guys. So ito yung malaking canyon guys. Ayan, wala na masyadong tao. Ayan. Ang ganda ng view dun guys. So ayun, baba na tayo guys, balik na tayo ng resort. Daan lang daw saglit sila ng 7-Eleven kasi bibili ng mga sabon, shampoo, ganyan. Ako meron naman akong dala.
So ayun guys, baba na tayo. Sayang, next time na lang guys, balikan natin to. Pwede na tayo makapagpalipad ng drone. So tara, baba na tayo. So ayun guys, sayang, bawal pala talaga magpalipad ng drone dito sa Mount Samat. So saka marami silang hindi pa ino-open na mga picture area kasi nga under construction pa daw guys. So sana sunod na balik natin after daw 2 years, start from now, sana ma-open na para sana pwede na rin tayo makapagpalipad ng drone. So sayang. So ayan guys, nakabili na kami sa 7-Eleven ng mga kailangan namin. So pauwi na kami ngayon guys, pabalik doon sa resort ng Casa Veranda para makapagpa-relax. Tapos kung ano pa yung mga gagawin namin doon, baka mamili pa kami ng mga lulutuin namin o magpaluto na lang kami. So update ko na lang kayo ulit guys pag once na nandun kami. Dito mas malinaw. May pili lang na malaki. Kaya ano ginagawa mo dyan? Aba, naghuli ng isda oh. Huli. Fresh catch oh. Ambok, kaway ka naman oh. Hindi natin yung huli mo. Napag mo nga daw. Galing kuya. So yun nga po guys. Galing, ang laki ng net. Sure ball talaga mahuli agad. So yun guys, pag nag-order din pala kayo ng tilapia dito, fresh ang huhulihin. Tapos dito lang yun sa Casa Veranda guys. Kung pagpupunta kayo dito, sobrang goods. So 680 daw yun, antayin lang natin. Medyo mga 30 minutes daw yun ihawin. So solid yun pag nabusog tayo mismo, di ba? Special delivery. Sir pa talaga ng gano'n? Wow. Wow. Freshly cooked. Wow. Anong ang tawag ito sa? Tab team. Tab team. Tab team. Para siyang albaydo na tilapia. Wow. Wow. Solid. Wow. Solid, diba? Tara Lang po, yan. let's go. Gira na. Dera. Ito yung chicken binakol. So para siyang tinula guys na merong buko. Yan, pero ang sarap ng sabaw. Saka yung pagka ano ng laman. Tapos ito yung rice. Tapos ito yung albino namin na tilapia. Sobrang goods. Napaka wow. Ano yung masasabi mo sa chicken binakol bro? Sobrang kakaiba. Hindi ko ma-explain na sumasabog yung coconut. First time ko matry. Sumasabog yung coconut sa bibig ko. Ang weird pero ang sarap. Solid. Grabe. So ito yung room na mga available dito guys. Tapos meron din sa taas. So dito 6K daw to yung every room guys. Tapos ngayon may discount sila 50% daw. So naka-discount kami. So ayan, katapos lang namin kumain. So chill muna kami. Bukas ako magtatanong sa price at sa mga accommodation nila dito para malaman nyo rin pag pupunta kayo. So yun, see you tomorrow guys. Kakawala lang ng pag kanina.
hindi masyadong makakita ng maayos yung drone natin kasi nagsi-zero visibility. Meron pa ring fog kahit pa paano. So soon to open pala tong dito sa baba na mga transient guys ito. So ngayon wala pa siya kasi pina-project pa ulit. So soon na ito pagbalik namin ulit meron na tong ano, ayan, magiging transient daw to dito. So ito yung room nila guys, ayan. So itong room na to guys na nakahilera puro ganyan bougainville, tapos ito number 5 to. So ito yung itsura ng room nila guys, ayan, yung kama, tapos meron pang isa dito kung pwede kayong, kung ilan kayo, tapos naka AC na, ayan, tapos ito yung CR. So may heater siya guys. Yan. So malinis din yung CR. Ayan. Yan. So naka AC. Tapos ito yung ano niya. So magulo lang guys kasi tapos na ano, sila na daw bahala. So, ayan. So ito guys is 6K per room. So naka 50% discount sila ngayon. So naka discount tayo. So welcome po sa Casa Veranda Resort. Dito po sa Casa Veranda, meron po tayong 21 rooms. So sa buong resort po is kaya namin mag-accommodate ng 130 guests. Bedding capacity na po 'yon. So sa ngayon po naka-promotion po kami ng 50% sa weekdays at 20% po sa weekends natin. okay. Kaya kung gusto niyo pong ma-enjoy po yung beauty po si may Casa Veranda, pumasyal na po kayo ngayong August para pumabil yung promotion po namin. Yun. And then sa mga ano naman po, sa mga facilities naman po rito, marami naman po kayo mapupuntahan at may enjoy. Gaya po ng view po rito. Ngayon nga pong araw na ito, isa zero visibility po tayo. Na-champion po ng mga guests natin yung pag. At 8 AM po, hanggang nagulat po sila at halos di po sila magkakitaan sa tindi po ng pag na experience po nila dito sa may Casa Veranda. Regarding naman po sa mga discounts, pwede naman po kayo mag-visit sa may FB page po ng Casa Veranda. Casa Veranda. So monthly naman po, meron po kami mga bagong mga promotion. But ngayon pong August na to, bali yun nga po, gaya po nasabi ko, naka 50% po kami sa weekdays at 20% sa weekends. Ayun. So sa every month naman po, ma-view nyo po sa may FB page po ng Casa Veranda yung mga promotion po namin. Okay. Para po maging update kayo. Yun. So, Kuya Joy, pwede ba natin ma-video yung loob kasi parang magkaiba sila dun sa room namin eh. Oh, yan pa nga po pala sir, yung sa mga rooms po rito, wala pong magkakapareho ng design ng room. Okay, so magkaiba po. Yan. Lahat po ng rooms namin dito, walang magkapareho ng design. Okay, magkaiba. Lahat po yan, idea po ng may-ari ng owner po nito. Okay. Bali siya po yung architect, siya po yung engineer, siya po lahat. Galing. Ganun po kagaling yung utak ng nito, ng may-ari po. Sige po. Pwede natin video natin sa yung ano guys kasi magkaiba daw yung itsura ng ano. So ito yung higaan, tapos yun, iba yung design din dun sa pinakita ko pinakauna guys. So tignan din natin yung CR. Oh, yun. Naka-heater din siya. Unit X. Ito yung ito yung unit nila. So yun. Magkaiba talaga ng design. So, naka-split type siya na AC dito. Kasi yung sa ngayon nga po palang season na to sir, bali dito po sa buong resort, marami po kaming rito, mga fruit trees. Gaya po ng mangosteen, mango, lansones, rambutan, santol, kakao. Kasi kadalasan po ng sineserve po namin sa restaurant, dito rin po mismo nagagaling sa loob po ng resort. Bali nasa more than 22 hectares po kasi ito. Continuous pa rin naman po yung development po. Okay. Actually po, meron po tayong pinapagawa ngayon yung may-ari po nito na tennis court at sa malaking swimming pool po dito sa may bandang kanan po, yung pinaka-latest po namin na villa. Yung isa po kasing villa namin dito, kasi kaya po na mag-accommodate doon na 60 person, kaya perfect po sa mga reunion, para sa malalaking pamilya. Nasa isang villa lang po kayo, hindi na kayo magkakaiba-iba. At sure naman po kayo na ma-enjoy nyo dahil malalaki po yung space ng room at maganda po talaga yung yung mga design at yung view. Okay. Sige Kuya Joey, thank you so much po Kuya Joey. Sige, sir.
So yun na guys, ito na yung araw ng pang second day natin dito sa Bataan. So ayun guys, bago kami uuwi pala ng Maynila, pupunta pala muna kami sa may Little Batanes ng Bagak, Bataan. So ayun guys, pangalawang araw natin to ngayon. Thank you so much Casa Miranda for staying for one night. So thank you so much po. Balik kami susunod. Yun, dito na tayo sa Caltex guys. Bro. Mas full pack pa to. So, let's go guys, take off na tayo. Wow, it's 2 hours. Habs tayo. Wow, it's 2 hours bro. Alright. Okay, so standard pa na pipe. Alright, tapos Ducati si Madam. Right, ang ganda tignan. Sabay-sabay. Alright, let's go. Angas ni Madam oh. Paris Ducati. Woo! Pasok natin. Oh, pasok talaga yan. Solid. Dating ano to bro? Dating hotel siya before World War II yata, I'm not sure. Tapos it got part of the bombing, so yun nga. So it's a US property talaga. Hotel daw to dati ng before or after ng World War II. So US made. So ayan guys, nagpicture lang kami doon sa lumang hotel daw ng mga US dati. So binomba pala daw yun guys. So pero until now guys, napaka tibay pa rin ng mga structure. Sobrang buo pa rin siya kahit dumaan na pala ng ilang years. So 'di ba? The World War II is 1942, 'di ba? Nagwakas, or 1943 ba? So hindi ako sure ha. Pero basta alam ko nagwakas ang World War II is year 1942. So until now guys, napaka-solid pa rin ng structure doon. So parang medyo creepy lang siya, pero yun, maganda pa rin siya puntahan. Basta maliwanag lang guys. So wag kayo pumunta doon pag gabi na, okay? So what's up guys, update lang. Kakadaan lang natin sa mismong arc ng Welcome Bagak Bataan. So ito, paakyat na tayo. Napakalamig. Napaka sarap sa katawan ng lamig. So sabi ni Bro Daylan is almost 10 minutes na lang daw yung babiyahin namin papunta dun sa mismong Little Batanes ng Bagak Bataan. So yun, dito. Alright, so kakaliwa pala tayo dito guys. Oy, papasok pala talaga to. Oh shades, this is a nice place bro. Woo! So I think meron naman sigurong mga foods dito or mga makakainan. So I don't know pero tara, puntahan pa rin natin kung saan tayo magtatambay.
Joke lang. Ba't ako wala pa sticker nyo? Uy, pengi ako sa lalaki. Bro. Yun. Oh, shout out. Shout out. Isa lang babae. Dito kami dito. Thank you. Pagkatapos ng happiness namin dito, bigla kaming inulan. So ayun, hanap kami ng masisilungan or matambayan na patilain lang tong ulan, tapos diretso na kami ulit dun sa next destination namin. So tara. So guys, napansin nyo, wala na tayong helmet, camera helmet kasi nalaglag siya. So ayusin ko pa mamaya pagdating natin dun sa sunod na stopover namin. So tara, update ko na lang kayo ulit. Ano to po? Ayan lang po. Tig-isa lang po, ano sir? Ma'am? Tig-isa lang po. Apa, kayo sa 190 lang sir. So yun yung mga orders nila dito. So nag-order tayo ng Hotyo Special tapos banh mi regular. So yung sa Hotyo pala guys, tatlong ano siya, either seafood, pork or beef. So seafood yung pinili natin. At may chicken din pala. Salamat po. Thank you. Thank you po. Ito yung Hotyo seafood. Ayan guys. Update lang guys, medyo madilim So tapos na kaming kumain dito sa Maymorong, sa bus terminal guys, dito sa Loleng, Hotyo and Plus. So in order namin guys, makikita nyo yan, ilalagay ko rin dyan. Tapos katabi nito guys is mga pasalubong shop. So marami silang tinitindang mga tong pasalubong. So yun guys, try namin sa bahay ng tropa kung meron siyang double sided na kayang pang uwi lang guys, kasi wala talaga guys, bibigay talaga to guys kung ilalagay ko yung camera, baka mahulog lang. So yun, sana meron siyang double sided doon na kahit kaya lang makapang uwi guys, tapos malagay natin para makapag vlog pa tayo pag uwi. So update namin kayo ulit guys, papunta na kami sa kanila and nag-gear up lang sila ngayon. So tara. So what's up guys, update lang. So nandito pa kami ngayon sa Subic guys. So nandito kami sa resort nila Ma'am Bay, Newberry. So bukas na kami uuwi guys, maybe 4 AM o 3 AM ng umaga kasi medyo pagod na rin kami sa kabasa. So need namin ng magpahinga muna kasi si Boss Arthur medyo mahina yung vision niya paggabi sa biyahe. So magpapaumaga na kami bukas. So magpapahinga muna kami dito ngayon guys. So ito yung mga motor namin. Ayan. Ayan yung mga motor. So magpapahinga rin muna sila. Dito yung ano ni Boss Arthur. So ito yung tineri natin. So ayun guys, update na lang namin kayo ulit bukas pag uuwi na kami ng umaga. So pa-relax muna kami dito sa resort nila. Guys, so sorry, kanina pa pala tayo nagbi-video, hindi pala nakakabit yung mic ko. Shit, sorry. So ngayon lang ako what the... So ayun guys, nandito ako ngayon sa may emergency parking ng NLEX. Inaantay ko sila Boss Arthur kasi hindi nila ata ako napansin na dumaan na ako sa kanila. So nandito na kami ngayon sa I think Pabulacan na to. Pabulacan na to guys. So ayun guys, sorry. Ngayon ko lang nakabit yung mic natin guys. So ayun, andun na sila. Tara. So maya guys, i-breakdown ko yung lahat ng total ng expenses natin sa ride na to, pati sa kilometro, tapos sa mga gawain natin dito o ano pang mga activities na ginawa natin sa ride na to. So especially yung expenses natin. So what's up guys, ito pala yung total summary ng Bataan Loop natin, yung expenses natin, tapos yung kilometro na binyahe natin,
tapos lahat-lahat na. So ilalagay ko guys. So especially unahin natin ang gasolina. So ang total ng gasolina natin guys papunta at pabalik is 1,430 pesos. Tapos sa pagkain naman guys, kabuuhan papunta at pabalik din is total of 1,500. Tapos sa resort naman guys is naka-discount tayo doon. So 6K sana yon. So ang nangyari, ang nabayaran natin is 3K na lang. So tapos sa toll pay guys is ang total is 1,896 pesos. Tapos sa kilometro naman tayo guys papunta at pabalik is 424 kilometers. So yun yung kabuuhan ng papunta at pabalik natin guys, yung loop natin. So ayun guys, kung nagustuhan nyo yung video na to, comment na rin kayo dyan, tapos subscribe and like nyo na rin, tapos follow nyo na rin yung Facebook page ko guys. So this is the Reventure guys, see you on the next video. Ride safe sa inyong lahat.